Amen. Hallelujah. Wait lang po. Share ko muna. Yan, pinagpalang gabi po. Yan, pinagpalang gabi po sa bawat isa po na naririto sa ating Gmeet. Amen. Hello, hello naman po diyan sa mga naririto ngayon at sa mga sa live. Yan, pwede po kayo mag-type ng hello diyan sa ating live. Amen po ba? Ngayon, amen. Kamusta po ang lahat? Gusto ko po na inanyayahan ko po ang lahat na mag-open cam po tayo. Amen. Pwede po ba tayong mag-open cam? Maganda po kasi na may nakikita po ako na gusto ko po kayo nakikitang nagre-response sa salita po ng Lord. And I pray po na sorry po, na and I pray po na huwag po tayo magpapadistract. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung may katabi po kayo, wag mo muna akong kausapin. Amen. Wag mo muna akong kausapin dahil mangungusap ang Lord, may salita ang Lord. Amen. Sabihin mo, wag ka muna makipagdaldalan kasi merong ituturo ngayon ang Panginoon. Amen. Kitang-kita kayo ng Lord, hindi ko man kayo nakikita, pero kitang-kita kayo ng Lord kung nagdadaldalan kayo, kung hindi kayo nakikinig. Hindi ko man kayo makita, pero nakikita kayo ng Lord. Amen po ba? Kaya, please po, wag mo po muna tayo magdaldalan. Amen. Na mag-focus po tayo ngayon sa salita po ng Lord. Amen. Dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan sa gabing ito. Amen. Na mag-focus po tayo ngayon sa salita ng Lord. Huwag po muna tayong magpapadistract. Amen. Kasi napaka-importante po ngayon. Amen. Napaka-importante po ng Word of God sa bawat isa. Amen po ba? Ngayon tayo po ay nasa series na. Amen. Ng August series na Be on Guard. Amen. Nasimulan na po natin ang ating series. Amen. Pero bago po ang lahat ng yan, ano nga po ba yung sinasabi ditong Be on Guard? Amen. Ano yung ating tema? Ano ba yung ibig sabihin ng ating tema? Amen. Kung isa-search nyo po ito, makikita nyo po dito na ang definition na to be careful, to avoid being tricked, or getting into a dangerous situation. Amen po ba? Ito po, ang ibig sabihin po niyan is ang pagiging watchful mo, pagiging mapagmatsyag mo, pagmamasid mo, na alam mo kapag nandyan na yung kalaban, alam mo yung dapat mong gawin. Amen. Nahanda ka. Amen po ba? Ngayon, nasimulan na po natin yung ating series nung nakaraang Wednesday. Kung nandito po kayo, alam nyo po nang simulan na nung nakaraang Wednesday na si Kuya Andy po yung nag-preach. At ang kanyang pinitch po is about guard your identity. Amen? At mga nabanggit po doon na, nasabi po doon ni Kuya Andy na we have original sin. We have the original design that corrupted by the devil. Amen? Meron po tayong original design. Amen? Ano po ba yun? Amen? Ayun po yung ginawa po tayo ng Panginoon na banal. Amen? Na walang halong dungis, na walang halong rumi. Ganun po tayo ginawa ng Panginoon. Amen? Ganun po yung disenyo sa atin ng Panginoon. Pero dahil pumasok ang kasalanan, pumasok ang kaaway, amen, nakurap po iyon. Amen? Kung alam nyo po yung history, yung sa Garden of Eden, amen, tinempt ng kaaway si Eva, at siya ay natempt. Amen? At dahil doon, patuloy na nagpapasa-pasa yung original sin sa bawat generation. Amen? Nakorap po iyon. Pero salamat po sa Panginoon dahil nabanggit din po dito ni Kuya Andy na Christ Jesus restored it for us by dying on the cross. Amen? Na nakorap na, once na nakorap na, amen, isang beses na nakorap, amen, yung identity natin sa Panginoon. Amen? Pero merong Diyos na gumawa ng paraan para ma-restore ito. Amen? Merong Diyos na gumawa ng paraan para maibalik ito sa atin. Amen? Yung maibalik, yung nawawala sa atin. Amen? May ginawa ang Panginoon. Amen? Na nag-sacrifice siya, nagpapako siya sa krus. Amen? Namatay siya sa krus para sa atin. Amen? Para po tayo ay ma-restore. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? At syempre po, amen, nakorap na po. Once na po tayo nakorap. Isang beses na po tayo nakorap. Amen? At merong Diyos na nag-restore ito sa atin. At alam ko po na may katanungan ang bawat isa. Amen? Kaya nilagay ko po dito, amen, yung mga
posibilidad, yan, sorry, posibilidad na maging tanong po ng bawat isa. Amen. Isa po dito, maari pa ba na makurap ulit ito sa atin? Amen. Maari pa bang manakaw ito ulit sa atin? Yung salvation na ipinagkaloob sa atin, yung restoration na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, maaari pa bang makurap ito sa atin? Amen. Sa paanong paraan kaya, Ate Irish, sa paanong paraan ito makukurap ulit sa atin? Amen. At Ate Irish, ano po yung dapat nating gawin? Ano po dapat gawin ng bawat isa para hindi na po ito makurap? Amen. Ayun po yung mga posibilidad na maging tanong po natin. Amen. Pero ang tanong ko po muna sa bawat isa, amen, will you let yourself be corrupted again? Ayun naman po yung tanong ko papunta sa inyo. Amen. Hahayaan nyo ba ulit na makurap kayo ulit? Makurap kayo ulit? Amen. Hahayaan nyo po ba ulit na pagnanakawan ulit kayo? Amen. Masakit na nanakawan ka na tapos pag nanakawan ka pa ulit, di ba? Parang kung ako yun, nakakainis po sobra na manakawan. Amen. At ayaw na po natin mangyari ulit yon kasi napakasakit sa damdamin, no? Na manakawan ka ng mga bagay na importante sa iyo. Amen po ba? Na masakit sa damdamin na manakaw ulit ito sa atin. Amen. Kaya ang tanong kapatid, hayaan mo pa ba ulit ito? Na kahit masakit na nakawan ka, amen, hayaan mo pa po ba ulit ito? Amen po ba? Amen. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ngayon is ay don't let your guard down. Amen po ba? Ngayon, samahan niyo po ako na basahin po ang ating teksto sa 1 Peter 5 verse 8. Kulang po yan ng 9. 1 Peter 5 verse 8 to 9. Amen. Samahan niyo po ako. Sabi po dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Amen po ba? Sino po ba ang nagsulat, amen, ng librong ito, ng verse na ito? Amen. Ang nagsulat po nito ay si Peter. Amen po ba? Si Peter po ay isa pong disipulo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Isa po siya doon. Amen. Bakit nga ba sinulat ni Peter yung librong to? Para kanino? Ano yung purpose ng librong ito? Amen. Sinulat ito ni Peter para magbigay ng lakas ng loob dun sa mga hinirang ng Diyos, sa mananampalataya ng Panginoon na nakakaranas ng matinding pag-uusig, ng matinding pagtitiis. Amen. Ngayon, bakit nasabi itong verse na to? Itong verse ng pag-uusapan natin. Bakit nasabi itong verse na ito? Bakit nabanggit itong verse na ito? Amen po ba? Kasi, gaya nga po ng sinabi natin, ang mga hinirang ng Diyos dito, sa oras na ito, sa panahon na ito, ay nakakaranas ng matinding pag-uusig, ng matinding pagsubok. Amen? At gustong ipaalala at sabihin ni Peter, gustong ipaalala ni Peter na meron tayong kaaway. Amen. Na may namumuno. Amen. May namumuno diyan sa persecution na yan. Merong pinanggalingan. Amen. Meron tayong tunay ng kaaway. Ayun yung gustong sabihin ni Peter, na meron pa tayong tunay na kaaway behind diyan sa nararanasan nyo ngayon. Meron pa. At ito yung tunay nating kaaway. Amen. Kaya dapat tayo maging alerto. Ayun yung sinabi sa atin, ayun yung sinasabi sa kanila na Peter. Kung babasahin niyo po kasi yung buong chapter dito, mababasa niyo po dito na sinasabihan po ni Peter yung mga hinirang ng Diyos, mga alagad ng Diyos na parang sinasabi niya po dito na maging humble. I-short ko na lang po yung pangyayari o sinabi po ni Peter doon po sa chapter na iyon, na maging mapagkumbaba sila sa isa't isa, na yung mga namumuno dapat maayos yung pamumuno nila dun sa mga nasasakupan nila, at yung mga nasasakupan dapat magpasakop sa namumuno. Ayun yung pangyayari. Ngayon, bakit ba nasabi ni Peter ito?
etong verse na ito. Kasi nandun na gusto ni Peter ng kaayusan doon sa lugar na iyon, sa mga mananampalatayang iyon. Pero gusto niya pa rin sabihin na kahit maayos, na kahit sinasabi ko sa inyong maayos, merong kaaway na handang disirain yun. Na handang sirain yung kaayusang iyon. Amen. Gusto ni Peter na maging handa sila sa bagay na iyon. Kasi ayaw ni Peter na madatnan sila na hindi handa. Na madatnan sila na walang ginagawa. Na madatnan sila na pa-chill-chill lang. Amen. Gusto ni Peter na maging handa sila sa bagay na iyon. At na maging alarma na merong kaaway. Ayun yung gustong ipabatid ni Peter. Amen. Ayun po yung gustong sabihin. Na handa silang, na merong kaaway, na handa silang lusubin, na handa silang pagnakawan, na handa silang i-destroy. Sirain. Sorry. Englishera po kasi ako. Handa po silang sirain. At handa po silang patayin. Amen po ba? Ayaw po ni Peter na mangyari ito sa kanila. Amen. Mahirap po na maranasan po natin na makaranas po tayo ng sitwasyon na hindi po tayo handa. Na hindi po tayo ready sa isang sitwasyon na yon. Amen. Kaya, tatanungin ko po ulit kayo, mga kapatid. Amen. Nakaranas na po ba kayo? Have you experienced a situation that you are not ready or prepared? Amen. Maaari nyo po yung i-chat sa chat box or doon sa comment section sa ating live. Amen. Na-experience na po ba kayo ng mga bagay o mga sitwasyon na hindi kayo handa? Or kaya hindi nyo expect na may ganun pala kaya hindi kayo ready? Sometimes, yes. Amen. Lahat po tayo nakakaranas ng mga bagay na yan. Amen. Alam ko po lahat tayo naranasan yung mga bagay na ito na magugulat, na minsan magugulat tayo. Minsan kasi hindi tayo aware. Minsan may mga taong hindi aware, pero nasasabi. Amen. Alam dapat, pero hindi nga lang aware, kaya hindi nakapag-ready. At meron naman po mga tao na alam na yung sitwasyon, na alam na may ganito, pero hindi pinagandaan. Amen. Ganun po tayo. Amen. Halimbawa na lang po, sa exam. Amen. Alam po, minsan ina-announce po ang exam, di ba? Tama po. Ina-announce po iyon. Pero may mga estudyante na mas gugustuhin na mag-scroll sa FB, scroll sa TikTok. Amen. Mas gugustuhin iyon kaysa mag-aral, na kaysa mag-review. Kaya ang nangyayari, sure ball, failure. Amen. Sure na sure. Amen. Hindi po pwede na puro faith. Amen. Sa pag-aaral. Amen po ba? At meron din po na yung exam sinabi, pero meron din pong surprise quiz na magugulat ka lang may quiz na bigla. Amen po ba? Pero kasi mapapansin po natin yun eh. Once, hindi po pwede, minsan, yung mga teacher po kasi, bago mag-surprise quiz, nagtuturo yan. Alam dapat ng estudyante yung isasagot doon, kaya dapat tinuturo nila yan. Amen. Pero minsan hindi po nila sinasabi. Kasi gusto nilang alamin kung napaghandaan, kung naghahanda ba lagi yung mga estudyante. Amen. Yung surprise quiz, gugulat na lang tayo, may quiz kinabukasan. Amen. At hindi tayo nakapag-ready. So, ang result, ang score, bagsak ka. Amen po ba? And minsan, hindi lang po physical. Amen. Even spiritual. Amen po ba? May mga pangyayari sa atin na hindi tayo nakakapaghanda. Kaya ayaw po ni Peter na matatagpuan ka ng demonyo na hindi ka handa. Amen. Ayaw po ni Peter na maging ganon, na hindi ka alerto. Kasi ang kaaway po, lagi po siyang alerto, lagi po siyang active. Dapat po tayo maging active tayo. Kaya nga sabi po ni Peter sa verse 8, be alert. Amen. And sober mind. Ngayon, ano ba yung sinasabi ditong be alert? Amen po ba? Sabi po dito, watchful, vigilant, and wide awake, alert, mean being on the lookout, especially on danger or opportunity. Amen po ba? Sinasabi po dito na be alert, be ready, be prepared. Amen po ba?
dapat maging watchful. Alam dapat kung may panganib. Alam dapat kung may danger. Amen? Na alam dapat na may paparating na danger. Dapat ganun. Yung be alert. Amen? At hindi po ibig sabihin na at dapat po na kapag alerto ka, alam mo yung gagawin mo. Hindi pwede na alerto ka, ay may panganib, pero hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi po pwede yon. So, you should know what to do in times of danger. Hindi po sapat na alerto ka lang, pero hindi mo naman alam yung gagawin mo. Amen. Madalas po tayo ganun, alam natin na may panganib na. Pero tayo, wala lang, okay. Diba? Wala tayong ginagawa. Dapat, once na may panganib, alam yung gagawin. Ganun po dapat na once na may inaalok yung kaaway, dapat alam yung gagawin. Amen po ba? Ayun po. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Ayun po yung sinasabi po dito ni Peter. Maging mapagmatsyag tayo na maging handa tayo, maging vigilant, na hindi tayo patulog-tulog. Amen po ba? It means na tumayo ka. Hindi pwede ang patulog-tulog dito. Amen. Kasi po tayo po ay nasa fallen world. Tayo po ay nasa mundo na hindi safe para sa atin. Tayo po, ayan, diba? This world is not safe place. It's not a safe place. This world is dangerous. So be alert. Amen. Kasi eto pong mundong nilalakaran natin ay delikado. Kasi dito po sa mundong ito, nandito po lahat ng kasamaan, lahat ng anyo ng kasamaan, nandito po lahat. Nandito po lahat ng alok na kaaway. Amen? Kung makikita nyo po, kung papansinin nyo yung mundo, bawat tingin mo sa paligid mo, nandyan yung alok na kaaway. Amen po ba? Hindi na po ligtas itong mundong ito na meron tayo ngayon. Amen? Kaya nais ni Peter na maging alerto tayo kasi nandito na tayo sa mundo, nandito tayo sa fallen world na napakadelikado, na pwede tayong alukin. Amen? Kaya nais po na maging alerto. Amen? Ang tanong, kapatid, ikaw ba yung lingkod ng Panginoon na alerto? Are you the believer of Christ that always alert? Na laging alerto? Amen? Ayan. Are you an alert believer? Ikaw ba yon? Amen? Tanungin mo sa sarili mo, kasi hindi po ako makakasagot niyan. Are you an alert believer? Amen? Na sa bawat araw, na sa bawat oras, amen? Nandun yung pagpe-pray mo, kasi nandun po yung pag-uusap niyo ng Panginoon, kasi nasa fallen world nga po tayo. Hindi po pwede na dumaan yung oras, amen, na hindi tayo alerto. Amen po ba? Tayo po ba yung alert na believer na lumalakad sa mundong ito na kasama ang Panginoon? Tayo po ba yung alerto na nananampalataya sa Panginoon, na sa bawat ginagawa natin, dapat laging alerto tayo? Tayo ba yun? Amen? Or tayo po yung lingkod? Amen? Or tayo po yung mga believer na na-alerto lang kapag Sunday na? Amen? Grabe po etong binigay ng Lord, kasi even me na nare-rebuke. Grabe po yung rebuke ng Lord sa preaching pong ito, sa ibinigay po ng Lord. Amen? Grabe po ang rebuke. Amen? Napatanong din ako sa sarili ko, saan ba ako sa dalawang ito? Pero sinasabi ng Lord na hindi pwede na eto ka. Hindi pwede na ikaw yung sa Sunday lang alerto. Hindi pwede yun, kapatid. Hindi po pwede na tuwing Sunday lang. Amen? Hindi po pwede na nagiging alerto lang tayo pag may sinasabi na may sinasabi yung leaders natin na may panganib, or tayo ba yung believers na tsaka lang tayo naging alerto kapag nandyan na, pag di na natin alam yung gagawin. Amen? Dapat alam po natin. Dapat tayo po yung mga lingkod na alerto, na alam kung ano yung gagawin. Amen? Kasi tayo po ay nasa laban. Amen? Tayo po ay nasa laban.
Hindi po tayo pwede na pa-chill-chill lang. Amen. Kasi sabi nga sa ating verse, devil is like a roaring lion ready to devour. Amen. Lagi siyang handa. Ang nararanasan po natin, tayo po ngayon ay nasa war and we are the soldier. Amen. Kaya dapat, kasi ano bang mangyayari sa isang soldier na hindi alerto? Anong mangyayari sa isang soldier na hindi alam na nasa war siya? Amen? Anong mangyayari? Di ba? Mamamatay siya kasi siya ay nasa laban. May chance siyang mamatay. Amen po ba? Ngayon na topic na natin, yung be alert. Ano pa yung sinasabi dito na sober mind? Ano yung sinasabi dito ni Peter na sober mind? Amen po ba? Sabi po dito, sa Greek word is naipo. Amen? Pronunciation po niyan is naipo, is be sober, unintoxicated, yung hindi nalalasing. Ayun po yung unintoxicated. Hindi nakakalasing. Yon. Refers to having presence of mind, clear judgment, enabling someone to be temperate or self-controlled, figuratively free from illusion. Amen po ba? Ayun po yung be sober mind. Amen. Kasi sabi nga po kanina na tayo po ay nasa fallen world, nandito po tayo sa mundo na makasalanan. Sa mundo na laging nagkakasala, nandito po tayo. Amen po ba? Ngayon, ano ba yung pinagkaiba nito? Kasi yung sober mind, ayun yung nasa katinuan ka pa. Alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung iniisip mo. Amen. Ano ba yung katangian? Or ano bang meron doon kapag matino ka? Amen. Kapag matino ka pa. Amen. Lahat po ba matino pa tayo? Matino pa po ba ang lahat? Amen po ba? Ngayon, ano nga po ba? Amen. Una is not corrupted. Not corrupted. Amen. Hindi po nako-corrupt. May alam pa po tayo, nakakaisip pa po tayo, alam pa po natin yung ginagawa natin. Amen po ba? Wise thinking. Amen. Alam yung wise thinking, alam yung dapat. Amen. Yung mga iniisip, wise, kumbaga. Amen po ba? Wise in decision making. Amen. Alam kung paano siya magdedesisyon. Alam kung ano yung tamang idesisyon. Amen. Know the difference between fantasy and reality. Ayun po yung sober mind. Ayun po yung sober person. Amen. Hindi pa corrupted. Amen. Wais mag-isip, wais magdesisyon, at alam yung difference ng reality sa fantasy. Amen po ba? Ngayon, ipagkukumpara naman po natin ito sa tao na laseng. Amen. Kasi unintoxicated eh. Unintoxicated, hindi nakakalaseng. Amen. Rather, hindi nalalaseng. Amen po ba? Amen. Tingnan natin. Yan. Sorry, may cannot think and walk properly. Amen. Kasi kung titingnan natin, 'di ba, yung mga laseng, amen, kung titingnan natin, hindi na nila alam yung ginagawa nila. Kung maglakad na ngayon pa, ano ba 'yan? Pagewang-gewang. Amen. Makikita natin patumba dito, tumba diyan. Amen. Ayun po yung isang drunk o lasing na tao. Amen po ba? Mailusyon. Amen. Kasi hindi ko po naranasan na malasing na, pero marami po akong kilala at nakikita na ito po yung nagiging parang nagiging resulta sa kanila. Amen. Hindi na matino mag-isip kasi ano na yung pinagsasabi. Ganyan yan sila. Hindi alam kung maglakad, baliko-baliko na, pagewang-gewang na. At syempre, yung mga lasing, madami nang iniisip yan na nandun na sila, pumapasok na sila doon sa ilusyon. Amen. Na yung mga iniisip nila, hindi na totoong nangyayari. Amen. Ayun po, nag-hallucinate na sila. Amen. Unwise decision. Amen. Kasi ayoko pong banggitin yung name. Pero kilala ko po siya na
ano siya, tawag din, paglaseng, parang hindi na alam kung ano yung dapat na desisyon. Parang, okay na, kung ano lang maisip, gagawin na agad, ito na agad yung desisyon. Ganun po yung nangyayari. Hindi na po nila masyadong iniisip kung ano yung tamang desisyon. Okay? Sleepy and unalert. Ayun po, di ba? Yung mga naglalasing. Pagtapos maglasing yan, tulog. Yan. Laging tulog. At hindi nila alam yung nangyayari sa paligid nila, di ba? Kapag, di ba, minsan nga ang dahilan ng mga naglalasing, yung ang pag-iinom, ang nagiging escape nila sa problema. Di ba? Ayun yung sinasabi nila na nagiging escape nila yung pag-iinom. Kaso, ang nangyayari, hindi na nila alam yung nangyayari sa kapaligid nila kasi hindi na nga nila alamin, lumalayo sila, tumatakas sila sa totoong nangyayari. So, hindi sila nagiging alerto. Okay? Yan, amen. Amen, praise God. Ayun po yung ibig sabihin ng be alert and be sober mind. Dapat po, kasi po, sinabi po doon na sober mind. Amen. Yung, ayan, kung babalikan po natin, presence of, may clear judgment. Amen. Na, wait lang, refers to having presence of mind. Alam pa yung ginagawa. Hindi po tayo dapat, alam mo yun po yun, kasi tayo po, hindi po tayo dapat, yung soberness mo means to have reality, to embrace the reality na ang mundo po ay hindi Disneyland, na kasi po kapag sa fantasy, sa illusion po natin nakagawa po tayo na okay ang lahat, pero hindi po ito ang escape, hindi po ito ang tamang gawin, kasi nagagamit po ito ng kaaway, ginagamit po ito ng kaaway para po tayo sirain, para po tayo kunin. Amen? Kasi sabi nga po, kung to be sober means you never forget you are a soldier. Amen. Dapat to sober, kasi sabi kanina, matino ka pa. Dapat hindi mo nakakalimutan na isa kang soldier na nasa laban. Amen po ba? Sabi nga po sa, ayan, nasobrahan. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5 verse 6, so then let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. Amen po ba? Dapat hindi po tayo yung patulog-tulog lang, pa-chill-chill lang. Amen po ba? Hindi po tayo dapat ganun. Kasi po tayo po ay nasa laban. Amen? Hindi po pwede na wala po tayong ginagawa. Na wala po tayong ginagawa sa bawat oras, sa bawat panahon. Amen po ba? Ngayon, ano po, sabi nga po sa ating title, don't let your guard down. Amen. So ano po yung dapat nating gawin? Amen. Ano po yung sa pagmamatsyag, sa paghahanda, ano po yung dapat nating gawin? Saan po ba tayo magsisimula? Ano po yung dapat nating malaman? Amen. Ano po yung mga dapat nating malaman? Amen. Sa pagmamatsyag, sa paghahanda, ano po yung dapat nating malaman? Amen. At ano po yung dapat nating gawin? Amen. Number 1 po is recognize the tactics of the enemy. Amen. In Tagalog po, dapat alamin mo kung paano kumilos, gumalaw, kung ano yung plano ng kaaway. Amen po ba? Sabi nga po sa ating verse, be alert and of sober mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen po ba? Dapat malaman po natin. Bakit natin malaman? Kasi sabi nga dito, wait lang, sabi nga po dito, your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion looking for someone to devour. Dapat maalam po natin. Kasi po ang kaaway, lagi po yung handa, kagaya po ng sinasabi natin na paulit-ulit, handa po ang kaaway. Handa po ang kaaway lagi. Kaya dapat ma-recognize natin na itong bagay na ito, alok po ng kaaway. Hindi pwede. Dapat ma-recognize po natin na ito ay pakanan ng kaaway, ito ay gawa ng kaaway. Okay? Kasi po, ang kaaway po, wala po siyang pinipili. Kahit sino pwede niyang maging target. Mapabata man, mapakabataan man, matanda man, lahat tinitira ng kaaway. Wala po siyang pinipili. Amen?
Wala po siya kahit sinong pinipili. Amen. Kaya ngayon, dapat nating ma-recognize kung sino ba talaga yung kaaway natin. Amen. Yan. Satan. Amen. Who is our enemy? Satan. The one who opposes God. And Satan is also the father of lies. Amen. Kung babasahin niyo po yung John 8:44, sinasabi po dito na si Satan ang father ng kasinungalingan. Siya po ang pinaka may pakana. Siya po yung namumuno. Siya po ay mahilig sa kasinungalingan. Kaya kapag lalapit po yan, kasi po ang kaaway, kagaya need po natin ma-recognize kasi hindi po yan lalapit sa iyo na napakabuti. Nalalapit sa iyo nalalapit sa iyo na parang na lion na kakainin ka agad. Hindi po ganun ang kaaway, kapatid. Hindi po lalapit sa iyo ang kaaway na napakapangit. Hindi po pwede kasi ano mangyayari? Matatakot ka. Kaya nga may mga Kristiyano nahihirapan na i-recognize i-recognize yung gawa ng kaaway kasi parang napakaganda nito. Parang ang sarap nito, parang okay naman ito. Kaya maraming nahihirapan na i-recognize ito dahil ang pag-approach ng kaaway ay hindi masama agad. Hindi pangit agad. Ang pag-approach po ng kaaway ay simula mabuti, maganda. Amen po ba? Kaya dapat alamin po natin kung sino yung kaaway natin. Amen. Kung sino po yung tunay na kaaway natin at ayun po si Satan. Amen. The one who opposes God. Amen. And Satan. Amen. Kaya wag po tayo magpapaloko. Amen. Wag po tayo magpapakaloko kay Satan kasi si Satan po ay sinungaling. Amen. Amen. Madalas po ginagamit ng kaaway yung deception. Kasi madalas nating ma-recognize madalas na ginagamit ng kaaway yung deception para mahulog ka. Para makuha ka. Ayun yung madalas na ginagamit ng kaaway. Kaya dapat po tayo maging maingat. Kasi ito yung madalas. Amen. Na ginagamit ng kaaway para makuha tayo. Nagsisinungaling siya na minsan sinasabi niya sa atin, okay lang yan. Amen. Hindi mo alam na sa ka-okay-okay lang yan. Ayun, alok na pala yan ng kaaway. Kasi feeling natin okay lang eh. Amen. Pero sinungaling kasi ang kaaway na sinasabi niya okay lang yan. Naayos lang yan. Naayos lang yan. Pero hindi natin alam. Hindi na pala. Kasi sinungaling na ang kaaway. Hindi na natin ma-recognize kung ano ba yung tama sa mali. At minsan kasi yung mali nagiging tama na. Ganun po ka-twist yung kaaway na ginagawa niyang mali yung tama. Ay ginagawa niyang tama yung mali at ginagawa niyang mali yung tama. Tama naman, kuya. Amen. Amen. Ngayon, sino ba yung target ng enemy? Amen. Sino po ba yung punteriyan ng kaaway? Amen. Sabi po, tayong mga ginawa ng Panginoon. Tayong mga apple of the eye ng Panginoon. Amen. Sabi nga, your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion looking for someone to devour. Amen. Tayo po yung someone na tinutukoy dyan na handa niyang i-destroy. Means to, to devour means to destroy. Amen. To destroy. Amen. At tayo po yung target ng kaaway. Tayo po yung lagi niyang binabantayan para ma-destroy, para masira. Tayo po yun. Amen po ba? Kaya dapat po tayo maging mapagmatsyag. Amen po ba? Kasi, lalo na po, kailan pa sino ba yung madalas na tinitira ng kaaway? Ito po mga lingkod ng Panginoon. Pero, madalas po na ginagawa ng kaaway, hindi niya po muna yan titirahin. Amen. Meron po, minsan po ang kaaway, mas tinitira niya po, mas inaatake. Mas inaatake niya po yung alam niyang mahina. Yung alam niyang hindi alerto. Yung alam niyang walang armas.
Ayun po yung madalas na inaatake ng kaaway. At tayo po ang inaatake ng kaaway. Tayo po na sumusunod sa Panginoon. Tayo po ay inaatake ng kaaway. Napasimple, kahit na alam niya, na alerto tayo, na kahit alam niya na may armas tayo, tayo po ay paunti-unti niya, inuunti-unti niya tayo, at binabatuhan niya tayo ng kasinungalingan. Ganun po yung ginagawa ng kaaway. Amen? Ngayon, ano ba yung ginagamit ng kaaway? What does the enemy use to make us fall into his trap? Amen po ba? Ito na po, dito na po yung papasok yung five senses natin, which is yung to see, to smell, to touch or feel, to taste and hear. Amen po ba? Ito yung madalas ginagamit ng kaaway. Even yung sitwasyon natin sa buhay, ginagamit ng kaaway yan. Para unting-unti na mapalapit ka sa kanya. Kasi hinihigit ka ng kaaway. Gusto kanyang sirain na kapag malapit ka na sa kanya, na kapag nakuha ka niya, sisirain ka na niya. Ganun po ang kaaway. Amen? Kasi ano ba yung mga halimbawa na ginagamit ng kaaway? Amen? Na ginagamit ng kaaway yung ating senses. Amen? Minsan po sa ating nakikita sa FB, ginagamit po yun ng kaaway na hindi yung mga bawal nating makita. Amen? Ginagamit yun ng kaaway. Amen? Pero nasa sa atin pa rin po kung paano po tayo magre-response doon. Yes, ginagamit ito ng kaaway, ng ating senses. Pero nasa atin pa rin po kung paano po tayo magre-response sa bagay na iyon. Amen? Kapag may naririnig po tayo, ginagamit po ng kaaway, yung na may maririnig tayo na nansisira sa atin. Amen? Pero nasa sa atin pa rin po kung paano pa tayo magre-response. Ito po yung madalas na ginagamit ng kaaway upang makuha tayo. Amen po ba? Kasi ano ba yung purpose ng kaaway? Bakit niya ito ginagawa? Ano ba yung dahilan ng kaaway? Bakit niya ito ginagawa? Amen? Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Comes that they may have full life and have it to the full. Amen. Kung titignan po natin kung pagpupukusan ang kaaway, ang magnanakaw, amen, naparito, hindi dahil sa anumang motibo, kundi ang gusto niya lang parang pagnakawan, patayin, at sirain tayo. Amen. Ayun po yung nais ng kaaway, na tayo ay pagnakawan, napatayin, nasirain ulit. Amen. Ayun po yung ninanais ng kaaway. Amen po ba? Amen. Ito po yung taktika ng kalaban. Amen. Ito po yung reason bakit niya ginagawa ang lahat. Kung bakit siya humaharap sa iyo ng napakabuti, bakit siya humaharap sa iyo na napakaamo, kasi gusto niya na paunti-unti makalapit sa iyo para ikay pagnakawan, patayin at sirain. Ganun po yung plano ng kaaway, ng dyablo. Ayun po yung sa simula pa lang, ayun na po yung plano ng dyablo. Sa Garden of Eden pa lang, ayun na po yung plano ng dyablo. Sa simula pa lang, sa Old Testament pa lang, ayun na agad yung plano ng dyablo. Wala nang ibang pinaplano ang dyablo para sa atin kundi eto. Wala nang iba. Kaya nga dumating ang Panginoon eh. Amen. Para bigyan ulit tayo, para ma-restore ulit tayo, para maligtas ulit tayo. Amen. Pero gusto ng kaaway sirain ulit ito. Gusto ng kaaway na patayin ulit tayo. Na pagnakawan ulit tayo. Ayun yung nais. Amen. Pero kapatid, amen, hindi naman po tayo madadaya. Hindi naman po tayo hindi po tayo mananakawan. Hindi po tayo mapapatay. Hindi po tayo maninira kung may alam po tayo. Amen. Ma-scam ka ba kung alam mong scam yon? Amen. Hindi po. Hindi po tayo mai-scam kung alam natin na scam pala yon. Amen. Kaya dapat napaka-importante na ma-recognize natin ito. Na dapat ma-recognize natin ito. Kasi para alam natin, amen, para alam natin kung paano ito lalabanan. Para alam natin na ito pala ay taktika ng kaaway. Amen.
Kaya po may Bible. Amen. Nandito po yung Bible eh. Amen. Ano po ba yung nalalaman natin? Yung Bible po nag-guide po sa atin yan. To walk. Amen. Ito po ay nag-guide po sa atin para lumakad na hindi po tayo madadaya ng kaaway, na kapag may binabato sa atin yung kaaway, alam natin yung ipanglalaban kasi nga may Bible. Amen. Ayun po ang purpose ng Bible. Amen. Na kapag may kaaway, na pag may binabato ang kaaway, alam natin yung gagawin natin kasi lahat ng dapat natin gawin nasabi na sa Bible. Amen. Nasabi na. Kasi hindi naman ibibigay, hindi i-allow ng Lord. Amen. Na i-tempt ka, na alukin ka ng kaaway. Kung hindi mo naman yan kaya. Amen. Kasi bakit ba ina-allow ng Lord na i-tempt tayo kung pwede naman, kasi may kakayahan ng Lord eh. Amen. Kaya niya na hindi ito allowed, kaya niya na pagbawalan. Pero ina-allow to ng Lord to authenticate, amen, our faith. Amen. Para ma-authenticate to kung ito ba ay tunay, ina-allow to ng Lord. Para tayo ay matuto, ina-allow to ng Lord. Para tayo ay mas maging alerto pa. Amen po ba? Nandyan lagi ang Bible to guide us, to teach us, to rebuke us. Amen. Nandyan ang Bible para lagi tayong i-guide. Na kapag tinitira tayo, pag inaatake tayo ng kaaway, alam natin yung ipanglalaban. Amen po ba? Alam natin kung paano tayo lalaban. Amen po ba? At paano ba natin malalaman na ito ay taktika ng kalaban? Ito ay taktika ng kaaway. Lagi po itong naka-oppose. Lagi po itong naka-oppose sa Bible. Amen. Lagi po itong naka-contradict sa Bible. Lagi po itong sumasalungat sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Lahat po ng mga bagay na hindi nais ng Lord. Amen. Kaya dapat po tayo lagi tayong mag-consult sa Lord. Amen. Kasi lahat ng hindi pasok sa kalooban sa nais ng Lord, taktika yun ng kaaway. At ayun po ay hindi po pwede na makapasok po iyon sa atin. Amen. Ngayon, nalaman natin kung paano ba ma-recognize yung kaaway. Kung paano ba, kung sino ba ito. Amen. Alam na po natin. Na-recognize na po natin. Amen. Na-recognize na po natin yung kaaway. Kilala na po natin siya. Alam na po natin yung taktika niya. Ngayon, paano naman po natin ito? Ano po yung susunod natin gagawin? Amen. Na-recognize na natin. Yes, na-recognize na natin. Ngayon, ano yung susunod natin gagawin? Ano yung next step natin after natin ma-recognize yung kaaway? Amen. Resist the enemy. Amen. Resist the devil. Amen. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Amen po ba? Sinasabi po dito na you should resist him. Amen. Bakit ba need na i-resist? Ano ba yung i-resist? Amen. Ayun po yung paghindi. Ayun po yung pag-ayaw na hindi pwede. Na paglayo. Ayun po yun. And resist the enemy. You should resist the enemy. Kasi ano bang mangyayari pag hindi natin resist? Inayawan yung demonyo sa nais niya. Amen. Ano kaya mangyayari kapag niresist? Ano bang mangyayari kapag hindi natin inaayawan yung demonyo sa inaalok niya? Kasi sometimes, yes, na-recognize natin. Na-recognize natin na ay taktika to ng kaaway. Kasi lahat po tayo, meron po tayong sin na alam natin na ayaw ng Lord. Meron po tayong ginagawa na alam natin na ayaw ng Lord. Yes, you recognize. Alam mo. Pero ano yung gagawin mo? Hayaan mo ba na parang isang magnanakaw na pumasok sa bahay mo, pumasok sa tahanan mo, na nakita mo pero hinayaan mo? Ay, okay, nakaw ka lang dyan, hayaan kita. Hindi po pwede. Hindi po pwede na ganon. Hindi po pwede na hinayaan natin yung kaaway na pagnakawan tayo. Hindi po pwede. Hindi po pwede na hanggang recognize lang tapos. Hindi po pwede. Dapat po na after ma-recognize, ay,
gawa to ng kaaway, ay taktika to ng kaaway, ay alok to ng kaaway. Dapat alam mo yung next step. Dapat alam mo na dapat aayawan mo siya. Amen. Dapat po natin resist. Kasi once po kasi na hindi tayo humihindi, yes, nare-recognize natin. Pero once po tayo na hindi tayo humihindi sa Kanya, amen, para kang nasa isang kumunoy na palubog ng palubog, na alam mo nasa kumunoy ka, pero hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Na para kang nagtatayo ng mga tawag doon ng mga blocks, na nagtatayo ka sa harapan mo, sa between you and the Lord, na nagtatayo ka sa harap mo na hindi mo alam na paunti-unti ka na palang nagtatayo ng mga bagay na ayaw ng Lord. Amen. Na hindi natin alam, na alam natin, 'di ba? Na nasa kumunoy na tayo pero ayaw nating umalis. Hindi tayo makaalis. Hindi tayo makaalis doon sa kumunoy na 'yon. Amen. Hindi po sapat na recognize lang. Hindi po sapat na malaman lang natin na may kaaway. Hindi po pwedeng ganun. Kasi ano bang mangyayari after you recognize Him? Amen. Kapag wala ka nang ginawa, ano mangyayari? Wala na. Hindi ibig sabihin po na na-recognize mo siya ay alerto ka na, on guard ka na. Hindi po ganun ang ibig sabihin po nun. Amen po ba? Ngayon, ano po ba yung makakatulong sa atin na ma-resist o makaayaw sa gawa ng kaaway, nais ng kaaway? Ano ba yung mga nakakatulong sa atin? Makakatulong sa atin upang makaresist. Amen. Ano po ba yung magbibigay sa atin ng strength para makaresist? Amen. Unang-una po is read your Bible. Amen. Sabi po dito, all scripture is a God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Amen po ba? Paano tayo makaka-resist sa pagbabasa ng Bible? Amen. Kasi sasabihin ng Biblia, tuturuan ka ng Biblia, ay mali yan. Mali yan, anak. Mali yan. Mali yan, Irish. Amen. Sasabihin niya ng Biblia. Kaya napaka-importante na maalam tayo sa Biblia. Kasi ito yung makapagsabi din, isa sa dahilan para ma-recognize natin. At isa din ito para makatulong sa atin. Para ma-resist yan. Kasi alam mo na yung tama eh. Kasi ang Bible po, makikita po natin dito ang katotohanan. Kasi ang salita po ng Lord ay totoo. Amen. Ang salita po ng Diyos ay totoo. Amen. Kaya makakapag-resist tayo sa kaaway kung maalam po tayo sa Biblia. Makakapag-resist kasi alam po natin yung tama. Alam po natin kung ano yung tama. Amen. Siyempre, hindi po pwede na maalam lang tayo na yes, yung Biblia, tuturuan tayo nito, i-rebuke tayo nito, i-correct tayo nito, ititraining tayo nito sa tama, sa righteousness. Amen. Hindi po pwede ng ganito. Ganon. Sabi nga po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. We need to meditate it. Hindi lang po dapat na basa lang, kinig lang, okay na. Need po nating i-meditate. Kasi hindi po tayo makaka-resist sa enemy. Hindi po tayo makakahindi sa enemy. Kung tayo mismo hindi po natin sinasabuhay. Amen. Kung hindi po natin minemeditate yung salita ng Panginoon. Amen. Hindi po tayo makakahindi. Kaya dapat po magbasa po tayo para makatulong po ito para makaayaw tayo kasi alam po natin yung tama na dapat natin itong i-resist, na dapat nating ayawan ito dahil hindi ito ikakalugod ng Panginoon. Amen po ba? And next is pray. Amen. Isa pa po ito.
Amen. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Matthew 26, verse 44. Amen. We need to pray. Amen. Kasi ano ba yung prayer? Amen. Ayun po yung communication natin sa Panginoon. Ayun po yung nakikipag-communicate po tayo sa Panginoon. Kasi sa prayer po, sa mga nagpe-pray, alam nyo po na may revelation dito, may tinuturo dito ang Panginoon. Na minsan, di ba, kapag sa prayer may wisdom na ibinibigay sa'yo ang Panginoon, na may sasabihin siya sa'yo, natatatak talaga sa puso't isipan mo, na minsan, na may instruction, may sasabihin sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Amen. Kaya we need to pray. Kasi, tuturuan tayo ng Panginoon, i-instruct tayo ng Panginoon kung paano natin aayawan. Kasi, ang pagpe-pray din po, amen, sabi nga po, ay pakikipag-communicate sa Panginoon. At sa pakikipag-communicate po natin sa Panginoon, nire-restore po yung strength natin. Nagkakaroon po tayo ng lakas para umayaw, para humindi sa alok ng kaaway. Amen. Pero minsan po kasi, ang nangyayari pag hindi po tayo nakakapag-pray, amen, kahit gusto na nating i-resist, amen, kahit gusto na nating ayawan, sabi nga po ni Pablo, nakalimutan ko po yung verse or chapter, yung book, na sinabi po ni Pablo na yung mga nais niyang gawin ay hindi niya magawa. Ngunit yung mga ayaw niyang gawin ay yun yung nagagawa niya. Kasi nga yung spirit, kasi nga yung flesh ay malakas pa. Yung flesh malakas pa, kaya kahit na gugustuhin mong ayawan, hindian, nung kaaway ang nangyayari, umuoo ka pa rin. Kasi mas nananalo yung flesh. Mas nananalo yung pita ng laman. Kaya ang nangyayari, kahit gusto mo ng ayawan, umuoo ka pa din. Kasi mahina ang ating mahina yung spirit natin. Kaya dapat we need to pray so that we can resist in the enemy. Need natin palakasin ito. Amen po ba? Oras na, Mama. Okay? Amen? Na, submit yourself to God. Amen. Amen. Sabi po dito, sa James 4 verse 7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Basahin niyo po maigi yung verse na ito. Amen. Basahin niyo po ng maigi yung verse na ito. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Basahin niyo po ng maigi, mga kapatid. Amen. Ano po yung makikita niyo dito? Amen. Amen. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. You need to submit to God. You need to submit yourself to God. Amen. Kasi nga, mahina tayo eh. Kung tayo lang hindi natin kayang ayawan yon. Kung tayo lang hindi natin kayang humindi sa dyablo. Sa inaalok, kasi yung mga inaalok ng dyablo, napakaganda niyan eh. Yung mga bagay na hindi tayo makahindi. Kaya nga gusto ng Panginoon magpasubmit tayo sa Kanya. Na isubmit natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi i-help tayo ng Panginoon eh. Amen. Sa submission. Amen. So, submit yourself then to God. Resist the devil. Amen. After you submit, resist the devil. Amen. Kasi when there is a submission, nandun na nagkakaroon ng authority. Kasi kung isipin po natin authority, ayun po yung position, pero hindi po yung authority na binigay ng Panginoon sa simula pa lang. Yung authority na binigay ng Panginoon, grabe po yung authority dito na resist the devil and he will flee from you. Grabe yung authority. Gusto natin magkaroon ng gantong authority na kapag umayaw ka, amen, lalayuan ka na kaaway. Amen. Na kapag inayawan mo siya, kapag humindi ka, na kapag nirebuke mo, amen, na lalayo siya sa'yo. Amen. Grabe po, amen, na when
na kapag may ganong submission, bibigyan po tayo. Amen. Mare-restore po yung authority na ninakaw sa atin, na nakorrupt sa atin. Amen. When there is a submission, there is the authority. Amen po ba? Napakaganda po na once na dapat alam po natin sa sarili natin kasi meron po tayong authority sa simula pa lamang. Amen? Na meron pong binigay po sa atin ang Panginoon na authority. Amen? Sa Garden of Eden pa lang, binigyan tayo ng authority, binigyan si Adan at Eva ng authority. Amen po ba? Ngayon, hindi po natin mariresist, hindi po tayo makakaayaw sa demonyo kung hindi po natin alam kung sino po tayo. Amen? Kaya nga po nung nakaraan, guard your identity. Dapat po alam natin kung sino tayo kasi we can't resist the devil kapag hindi po natin kilala kung sino ba tayo, kung ano ba tayo, kung para kanino ba tayo. Hindi tayo makaka-resist. Amen? Kasi hindi mo mariresist ang kaaway pag hindi mo alam na may authority ka, na may kakayahan ka. Sa pagsama ng Lord, may kakayahan. Amen? Hindi po natin ito magagawa kung hindi po natin kilala. Kaya dapat po natin na malaman kung sino ba tayo. Hindi po tayo makaka-resist sa devil kung hindi po natin kilala kung sino ba tayo. Amen. Na hindi pala natin alam na may authority po pala tayo na makahindi, na magpalayas. Amen. Kasi ayan po yung madalas na kine-question po ng demonyo. Amen. Na ayan po yung madalas na ipinanglalaban po sa atin. Ayan po yung binibigyan ng doubt ni Satan sa atin. Amen. Kasi even Jesus tempted by Satan. Even Jesus tinatempt ng kaaway. Amen. Pero hindi pa po ito kasalanan. Magiging kasalanan na lang po ito once na umuo ka dito. Amen po ba? Kasi ano ba yung sinasabi kay Jesus noon? If you are the Son of God. Pero si Jesus po kilala niya kung sino siya. Alam niya po yung katayuan niya. Amen. Lagi pong kini-question po ni Satan, if you are the Son of God. Ayun po yung ginagamit. Kasi po, ang kaaway, maalam din po siya sa Biblia kasi ayun po yung pinambabato niya kay Jesus eh. Ayun po yung pinambabato niya kay Jesus. Pero dahil si Jesus po, alam niya yung stand niya, alam niya yung katayuan niya, alam niya yung Bible, na alam niya kung paano siya tatayo sa Biblia. Alam niya yung alam kung paano siya tatayo sa salita ng Panginoon. Amen, nalabanan niya ito. Amen, hindi siya umuo sa alok ng kaaway. Amen. Kaya si Jesus nga nakaranas nun eh. Even po tayo makakaranas nun. Amen po ba? Ngayon, last na po to. Sorry po. Ang last na po ito, amen. Nakaresist na po tayo. Ngayon, ano yung pwede natin? Amen. Una, dapat ma-recognize natin yung kaaway. Pangalawa, dapat ma-resist natin, makaayaw, makahindi tayo sa enemy, sa kaaway. Amen. Ngayon, ano yung dapat natin gawin upang sa ating pagdepensa at paglaban? Ano dapat nating ilagay sa ating sarili? Ilagay sa ating kaisipan, ilagay sa ating sarili. Amen. Number 3, it is put on the full armor of God. Amen po ba? Sabi po dito, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Amen. Nais po ng Lord na isuotin po natin yung full armor of God. The shield of faith. Kung babasahin niyo po yung Ephesians, yung kasunod po na verse dito, makikita niyo po dito yung armor of God. Yung the full armor of God. Amen. The belt of truth, breastplate of righteousness, feet of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Amen. Ayun po yung full armor of God. Bakit ba need natin ito? Kasi ito yung depensa natin. At ito yung panlaban natin once na titirahin tayo ng kalaban. Na once na may kasinungalingan ng kaaway, alam natin kung paano tayo dedepensa. Alam natin kung paano tayo lalaban. Amen. Ito po ay
ito po, ang armor of God is for us na maprotektahan tayo mula sa kaaway, na madepensahan natin ang sarili natin. Bakit need natin na isuot ito? Amen. Para hindi tayo maloko ng kaaway, para hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Amen. Ayun po yung nais ng Panginoon na need natin iput to. Hindi lang po ito, napaka-importante po na ito. Kasi ano po ba makikita natin sa isang lingkod, sa isang soldier, sa isang lumalaban sa war? Ano po bang mangyayari sa kanya kapag makikita mo siya na walang kasuot-suot na anumang armas, na anumang panglaban, anumang pangdepensa? Ano mangyayari? Wala, patay agad. Napakadaling patayin. Kasi walang pandepensa, walang panlaban. Amen po ba? Napakadaling kuhain, napakadaling sirain kapag once na walang armor. Kaya napaka-importante kasi gusto ng Panginoon na, kasi nasa laban tayo. Hindi pwede na wala tayong armor. Amen? So, we should put the full armor of God na para makalaban tayo. Na makadepensa tayo na once na may binabato ang kaaway na kasinungalingan, makakalaban tayo. Amen? Na makakadepensa tayo na once na may kasinungalingan. Amen? Once na may kasinungalingan, alam natin kung paano tayo didepensa. Alam natin yung katayuan natin. Alam natin kung paano tayo lalaban. Amen? Kasi may Biblia eh. Kasi lahat ng binabato ng kaaway kasinungalingan yan. At nandiyan yung Biblia. Amen? To guide us kung ano yung tama para hindi tayo maloko. Amen? Para hindi tayo maloko ng kaaway. Amen. At nandiyan po, amen, we need to fight. And we need to defend ourselves. Hindi po pwede na puro laban ka lang, puro laban, pero hindi mo alam kung paano dumepensa. Hindi po pwede na panidepensa ka pero hindi ka marunong lumaban. Dapat po dalawa yon. Marunong kang dumepensa at lumaban. Amen po ba? Ganun po dapat. Amen po ba? Kaya, dito na po ako magtatapos, kapatid. Amen. Kasi anong oras na rin po. Amen. Dapat po na maging alerto tayo sa buhay paglilingkod. Kagaya nga po ng sabi natin, kagaya nga po ng sabi natin, tayo po ay nasa laban. Tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon. Tayo po ay pinaghahanda ni Peter. Dahil tayo nga po ay nasa mundo. Na ngayon po, nasa last days na po tayo na nagdo-double time na yung kaaway para wasakin yung mga tao, para sirain, para pagnakawan yung mga tao. Dapat ganun pa rin po tayo. Mas doble pa doon. Mas triple pa doon. Amen. Dapat maging on guard po tayo. Hindi po pwede na sa ilang minuto na mawawala po yung pagiging mapagmatsyig natin. Diba? Na dahil sa sitwasyon, mawawala yung guard mo, hindi po pwede. Dapat laging on guard. Ayun po yung nais ng Panginoon. Amen. Ayaw na ng Panginoon, isang beses ka na nakurap pa. Isang beses ka na nakuha. Amen. Wag mo nang hayaang maulit ito. Wag mo nang hayaan. Wag mo nang hayaan na ilang minuto, ilang segundo ka na hindi magiging mapagbantay. Need po natin. Super need po natin. Kaya china-challenge ko po kayo, kapatid. China-challenge ko po kayo na maging mapagmasig po tayo. Na dapat alam po natin yung gagawin natin. China-challenge ko po kayo na alam na kapag may kaaway, alam yung gagawin. Hindi po yung pa-chill-chill lang kasi tayong kabataan. Tayo po is yung pa-chill-chill lang, chillax lang. Amen. Kasi minsan lang mabuhay, ganon. Diba? Pero hindi po dapat ganon eh. Kasi po, sa tingin natin, normal yung mundo, pero hindi natin alam na sa war tayo. Na spiritual, na laban tayo. Na meron tayong nilalaban oras-oras.
Amen. Oras-oras, minuto, segundo-segundo, meron tayong nilalaban. Meron tayong pinaglalaban. Amen po ba? Kaya dapat po tayong maging alerto. Kasi once na mawala ka sa alert, na mawalan ka sa gwardiya, handa ang kaaway. Lalusubin ka, nasirain ka. Ganun po ang kaaway. May makita lang siya na daan para masira ka, papasukan at papasukan niya yon. Ganun po ang kaaway. So wag po natin hayaan na sa isang segundo mawala tayo sa pagiging mapagmatsyag. Amen. Kasi hindi po natin alam na sa isang sitwasyon makukuha agad tayo ng kaaway. So we need to be on guard. Amen. We need to be on guard. Don't let our guard down. Kasi masisira tayo eh. Amen. Pero kapag tayo po, amen, kasi lahat po tayo sa mundo, may chance po na ma-fall tayo sa temptation, ma-fall tayo sa nais ng kaaway. Hindi po ito imposible. Maaari pa rin po tayong matempt. Pero meron naman po, nandiyan po ang Diyos eh. Amen. Nandiyan po ang Lord. Wait lang, may naalala po ang verse. Sabi nga po sa First Corinthians, kung ba, titingnan po natin sa Corinto. Kung babasahin po natin yung 1 Corinto, sa 1, verse 1, I think. Sa 1 Corinto, verse 1, 13. Amen. Kung titingnan po natin dito, sa 1 Corinto, nakalimutan ko kung anong yung verse na iyon. Pero sinasabi doon sa 1 Corinto na iyon na mahulog ka man sa kamay ng kaaway, may way out ang Lord yan. Amen. Mawala ka man sa guard, matempt ka man, meron ang paraan ang Lord. May binawang daan ang Panginoon para diyan. Amen po ba? Kaya tayo po, wag po natin hayaan. Naloko na po tayo eh, nanakawan na po tayo. Wag na po natin ito hayaan na maulit-ulit. Amen. Masakit. Amen. Masakit na mapagnakawan, na maloko. Amen. Na masira. Napakasakit po noon. So, super. Amen. Wag na po natin hayaan na maulit ito. Ayaw po natin na mapunta tayo sa isang sitwasyon na naranasan na natin, na alam na nating masakit. Ayaw po natin nun. Kaya, lagi po natin tayo maging mapagmatsyag. Lagi po tayong handa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, challenge ko po kayo na lagi nyo pong suriin yung sarili nyo. Lagi nyo pong tignan yung sarili nyo. Na umaapa ka na ba sa temptasyon ng kaaway? Lagi nyo pong tignan yung sarili nyo. Hindi pong pwedeng hindi. Kasi laging handa eh. Laging naghahanap ang kaaway kung sino ang sisirain. Laging naghahanda yung kaaway. Amen. Kaya ayun lang po kapatid. Amen. Be on guard. And don't let your guard down. Amen. Be alert and sober mind. Amen. Hindi po pwede na pa-chill-chill lang. Amen po ba? Kaya ngayon, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah, Lord God. We worship you, we glorify your name, and high Panginoon. Lord God, pinupulit, sinasamba namin ang iyong pangalan, Lord God. Lord God, salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. And I pray, Lord God, na tumatak ito, Lord God, sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Lord God, hindi namin kaya, Panginoon, na magmatsyag na kami lang. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, na babantay din sa amin sa oras na kami ay nagmamatsyag din, Panginoon. Kailangan namin ikaw, Panginoon. Kailangan namin na magtuturo sa amin. Kailangan namin ng Diyos na mag-rebuke sa amin, Panginoon. Kailangan ka namin, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Kailangan ka namin. Dahil hindi namin kaya mamuhay sa mundong ito, sa delikadong mundong ito na kami lang. Kailangan ka namin, O Yahweh. Kailangan ka namin, O Lord. Amen. Oh, hallelujah, God. Turuan mo kami, Panginoon, na maging alerto lagi. Lagi mong ipaalala sa amin na kami ay nasa laban. Na kami
ay isang soldier mo, na isa kaming lingkod mo, na dapat laging handa. Kasi ayaw na namin mapawalay sa iyo, O Diyos. Ayaw na namin na makorap muli, Panginoon. Ayaw na namin na maulit muli yung mga pagkakamali na iyon, Panginoon, na pinasok ng kaaway at ginamit sa amin ng kaaway. Ayaw na namin, O Yahweh. Dear God, kaya kami po ay humihingi sa iyo, Panginoon, ng guide, ng help, Panginoon. Na turuan mo po kami at lagi mo po kami paalalahanan na dapat kami mapagmatsyag, na maging alerto. And Panginoon, lagi mo pong ipaalala sa amin yung mga dapat namin gawin. Na dapat po lagi na magkaroon kami ng personal, Panginoon, na ministry sa iyo, pagbabasa ng Biblia, Lord God, sa pagpe-pray, Lord God, sa pagsabit sa iyo, Lord God, huwag mong hayaan, Panginoon, na makalimutan namin yung mga bagay na yan. Dahil isa yan sa aming mga armas, Panginoon, para makahindi at makaayaw sa kaaway, Panginoon. Lord God, and I pray, Panginoon, na ang mga lingkod mo, Panginoon, alam ko na hindi mo sila hahayaan na makaapak sa kumunoy na yan, sa temptation ng kaaway na yan, at malubog dito. Alam ko na hindi mo hahayaan yan, Panginoon. Alam ko na hindi mo hahayaan na malugmok dito ang iyong mga anak. Alam ko, Lord God, na hindi mo ito hahayaan, Panginoon. So, Lord God, I pray, Panginoon, na alam ko, Lord God, na lagi mo kaming binabantayan, Panginoon, at kami po ay turuan mo sa paglakad, dapat laging alerto, Panginoon. Lord God, napakabuti mong, O Diyos. Amen. Dahil sa bawat oras, Panginoon, na nalulubog kami, Panginoon, sa bawat oras na nawawala kami sa guard, na hindi kami nagiging mapagmatsyag, Lord God, lagi kang nandyan upang ipaalala sa amin, Lord God. Lord God, salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, ha, tumanim ito, Lord God, sa puso't isipan nila, Panginoon, na ma-share din ito nila sa iba, Lord God, na magamit nila ito, Lord God, sa oras ng laban, Lord God, na magamit nila ito, Lord God, sa pagmamatsyag nila, na magamit nila ito sa paglaban, Panginoon. And I pray, Panginoon, na samahan niyo po kami sa paglakad sa mundong ito, Panginoon, na ikaw lang ang may taas at maparangalan, wala nang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil ikaw lang naman ang aming kailangan at aming inaasahan, Panginoon. Sa'yo lahat ng papurit at pagsamba, in Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ayan, amen. Glory to God sa buhay mo, Sister Irish. Napakadaming revelation ang natutunan natin at nakuha natin sa kanyang preach. Amen po ba? At sabi po ni Ate Irish din na we need to be alert and prepared in every situation that we have. Because we are in a world full of distraction. Amen. And we also need to recognize our enemy. Dahil hindi lalapit ang kaaway na masama agad na pangit. Sabi na Ate Irish, kung di lalapit yan, i-approach ka ng kaaway ng maganda, napakabait, napaka-gentle, na hindi mo malalaman na kaaway yon. Amen? Kaya we need to resist the enemy. Kailangan tanggihan natin yung pag-approach niya sa atin, yung pag-alok, yung mga inaalok niya sa atin. Amen? And we also need to stand firm in our faith. Because we have an enemy who is looking for someone to devour. At alam mo, at hahayaan mo ba na ikaw yung someone na yon? Hindi, di ba? Kaya't isuot natin yung full of armor of God and stand firm in our faith and don't let your guard down, mga kapatid. Amen? At ngayon po, tapos na po tayo sa ating gawain at inaanahanan ko po ulit ang lahat na umatin po ulit sa next Wednesday at abangan ang susunod nating topic sa ating series na Be on Guard. Dahil alam ko po na marami po tayong matututunan kung paano po natin maiga-guard or mababantayan ang ating relasyon sa ating Panginoon at ang ating pananampalataya sa Panginoon.